Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. As you know, lumubog yung Davao City mga kababayan, lugar ni Baste at ni Pulong at ni Vice President Sara Duterte. Despite nung 51 billion na flood control, na pork barrel na binuhos ng Duterte administration sa kanyang anak na si Pulong, sa distrito ni Pulong. First in history of the Philippines, mga kababayan, ng isang distrito tumanggap po ng 51 billion. Isang distrito lang. At yun ang distrito ni Pulong. Pero lumubog sa baha. Ito yung development ng balita, mga kababayan. Report ito ng GMA News. One dead in Davao region due to habagat. Quiapo, 127,000 affected in the Philippines. Yan yung report ng GMA News, mga kababayan. Yung pinagmamalaki nilang mala Singapore talaga. Pinagmamalaki ng DDS. Pinaya ngayon ng ating kalikasan. Nasabi ng mga DDS, walang problema sa flood control. Maayos yung mga flood control projects sa Davao. Siya nga naman, maayos po. Ayos na ayos. Maayos yung daloy ng baha, mga kababayan. Heavy rains cause severe flooding in Davao City. 300 rescued. Nalubog yung mga kabayan. Heavy rains triggered flooding in parts of Davao City on Friday night, forcing residents to evacuate as rivers overflowed and floodwater submerged residential communities. Several houses were damaged by the flooding while a number of vehicles and motorcycles were swept away. Maayos daw yung flood control projects dito. Sabi ng mga DDS. Ngayon, na-interview ng mainstream media, mga kababayan, si Bongo. Ang sabi ni Bongo, wag daw pinopolitika ang baha. Wala man pong namumulitika sa baha. Mayroon nalulubog. Di ba? Di ba yung tatay niyo po, yung contractor dyan? Yung company ng tatay po ninyo, na ang pangalan ng company, naka-acronym po sa inyong, sa inyong pangalan. Hindi po pinopolitika ang baha dyan. Walang namumulitika dyan. Ang mayroon po nalulubog sa baha, despite this 51 billion pork barrel fund na nirelease sa distrito ni Pulong. Di ba, mga kababayan? Ang dapat ipaliwanag ninyo kung bakit yung 51 billion na pork barrel at implementation ng mga flood control projects hindi umepekto. Yan ang ipaliwanag ninyo. Hindi kailangan tumingin sa politika. Kasi ang politika dyan, kayo man lang. Ang mga politiko dyan, kayo. So, kailangan ipaliwanag ninyo sa mga residente, mga Davaoenos, bakit nalubog pa ang Davao City. Di ba sabi ninyo, maayos? Lahat ng mga projects ninyo yan, maayos. Bakit nagkaganon? Ayan ang tanong dyan, Senator Bongo. Ito yung reaction niya sa interview ng mainstream media, mga kababayan. Pilipinas naman yung mahalas. Pag umuulan sa buong Pilipinas, meron naman talagang nababaha na lugar. Hindi naman napipili yung ulan. Hindi mo dapat na anuhan ng politika yung... Dinamay na niya yung buong Pilipinas. Davao ang binaha. Huwag mo nang idamay yung buong Pilipinas. Doon muna tayo sa Davao. Kasi yung tinatanong sa iyo, yung Davao. Kasi alam namin na napakalaking pondo ang inallocate ng previous administration ni Tatay Digong mo. At doon sa distrito ni Pulong, inobos 51 billion. Yan ang punto dyan. Huwag mong idamay yung buong Pilipinas. Ang Davao ang binaha. Despite the 51 billion at sabi, maayos yung implementation ng mga projects dyan sa Davao. Bakit nagkaganon? Hindi naman natin alam kung saan talaga mismo buwaba. Kung ang nangyayari, may mga
Di daw alam kung saan binabaha. What? Sa tagal-tagal na ninyo dyan, hindi niyo alam kung saan yung binabaha? O bakit pa kayo nag-implement ng mga flood control projects so hindi ninyo alam yung mga binabaha? Ibig sabihin, nag-implement kayo ng project, flood control, na hindi naman ninyo alam kung saan yung binabaha. Tama? At yung lugar na yan, dating talagang binabaha, despite ng implementation ng mga projects. Kaya nga ang tanong ng publiko, bakit nagkaganon? Di ba? Di ba yung mga kasama ninyo mga DDS, yun ang tanong sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Kung bakit binabaha pa yung Pilipinas, pati yung Metro Manila, despite the flood control projects na inimplement, kaya nga nagpapaimbestiga. Yung ating Pangulo, ayun na discovery sa Bulacan, ang daming ghost flood control. Kaya nga dapat idamay yung Davao. Kasi despite the huge amount na nirelease ng previous administration, ganun pa rin, binabaha pa rin yung lugar ninyo. Tapos sasabihin ninyo, pinopolitika. Ang nangyayari, no, may mga lugar talaga na nagbabaha. Mabilis nagbaha. Lalo-lalo na pag-abutan yung mga high tide na nagtatas yung volume ng ulan. Wala kang magbabaha yung area na yun. Sinisi na ngayon yung dagat. Yung tubig ng ulan, yung volume ng water. Saka yung Pilipinas po, prone talaga tayo sa bagyo, sa malakas na ulan. Ang Pilipinas nasa Pacific Ring of Fire. Prone tayo at hindi natin napapansin biglang nasulan. Ano naman kinalaman ng Pacific Ring of Fire? Yung Pacific Ring of Fire po, ang connection niya doon sa mga volcanic eruptions at saka lindol. Wala man relasyon yung Pacific Ring of Fire sa baha. Yung baha po, ang connection niyan doon sa implementation ng mga flood control projects na malamang ghost kung hindi substandard. Pero yung Pacific Ring of Fire, Senator Bongo, walang kinalaman yan sa pagbaha. Ang Pacific Ring of Fire, may relasyon yan po sa eruption ng mga volcanoes at lindol. Ano nangyari sa iyo, Senator Bongo? Bakit napunta tayo sa Pacific Ring of Fire? Ang issue ditong tinatanong sa inyo, baha. Bakit binaha yung Davao? Binabaha pa rin despite the implementation ng napakaraming mga projects sa yung pondo po. Napakalaking pondo, 51 billion pesos during the previous administration ng inyong Tatay Digong. At yung pondo sa distrito lang mismo ni Polong. At yung distrito ni Polong, kasama dyan yung Davao City, na pinagmamalaki ng mga DDS na napakaganda yung mga projects. Mala Singapore daw. Ano nangyari sa pinagmamalaking Davao City na mala Singapore? Ano na tayo? Napunta tayo sa Pacific Ring of Fire. Kasi nga, taranta ka sa pagsagot sa media, kaya pati yung Ring of Fire, nabanggit mo na, nasisi mo na. Davao naman, matagal po ako rito sa Davao. Madami na rin po ang population dito sa... Madami rin po ang tao rito sa... Maraming development. Ibig sabihin... So kung maraming development, ang ibig sabihin, yung Davao City local government, nag-fail doon sa urban planning and development. Nag-fail. Maraming development pala. Di siyempre kasama dyan yung implementation ng mga flood control. So, inamin mo na napakaraming development na nangyayari dyan. So, bakit po binaha? Poor planning. Urban planning ang nangyari. Kailangan i-account ninyo isa-isa mismo. Kaya wag ninyo haharangin itong mga ginagawang investigasyon sa flood control dyan sa lugar ninyo. Lalo na po involving yung company ng inyong tatay na sabi ninyo hindi kayo nakikialam. Na masyadong di ka panipaniwala na hindi kayo nakikialam sa mga pag-award, sa mga projects na na-corner ng tatay po ninyo.
na ang pangalan ng company, CLTG, mismong acronym ng inyong pangalan. Huwag kami bunggo. Bahay na po itinatayo. So, talagang hindi po yun maiwasan. Sana huwag na pong haluan ng politika yung pagbabaha sa Davao. Lahat ng biktima rito, Pilipino po. Magkakapatid tayo. Ako pa, sa iba dyan ay tumulong na lang po. Tulungan na lang natin yung mga nabaha. Lahat naman po, Pilipinas. Huwag daw mga kababayan haluan ng politika. Kayo ang mismong mahilig sa politika. Pinopolitika ninyo palagi, lahat ng issue dito. Lalo na yung mayor ninyo dyan. O, tingnan ninyo, binabaha. Yung Davao City, nasaan si Pulong? Nandun sa PDP Laban. PDP Laban meeting. Politika yung kanyang yung kanyang inaato pa. Ganon din si Sara. Nandun, mga kababayan, sa ibang bansa, 15 days siya na nasa leave. Ano yung pakay niya doon? Mag-ikot sa 5 mga bansa. Nasa United Kingdom, mga kababayan. Ang kaharap niya, mga OFWs. At ang issue niya, yung sa impeachment, at saka, mga kababayan, si Bongbong Marcos na kanyang inaaway. So, politika ang inaatupag. Imbes ng yung relief operations. Isabi ninyo yan sa sarili ninyo. Kayo yung mahilig sa politika eh. Tagal-tagal pa ng eleksyon. Bakit? Yung Marcos administration ba? May kandidato na gustong patakbuhin? Nag-announce na ba para sa 2022 election o 2028 election? Di ba wala? Sino ang nag-announce na si Sara? Sino nag-announce na si Baste? Yun ang announcement niya kahapon, mga kababayan, sa PDP Laban. No, ito yung politika na sinasabi, sino na mamolitika? Ano sabi ni Baste? He, referring sa katatay niya, he made this country great again. Great. Ngayon, pag-upo ni Bangag, anong nangyari? Paano naging great yung bansa sa pag-upo ni Digong? Maraming namatay at maraming mga nagsara na mga negosyo. Lalo na yung panahon ng pandemonyo dahil sa matinding lockdowns na ginawa niya. Sobra-sobra yung kanyang response. Di ba? Ang umunlad yung mga kalyado niyang negosyanteng nag-supply ng mga bakuna at saka yung mga mask tulad ng Parmali. Yun ang umasinso. Naging mga bilyonaryo at saka yung Pogo. Paano naging great yung ating bansa? Di ba? Ayan ang pure politics na sinasabi ni Baste. Kaya mali po kayo, Senator Bongo. Ang politika nandyan po sa kampo ninyo. Sa mga Duterte. Ang Marcos hindi, wala pang politics na pinag-uusapan ang Marcos administration. Tama po, mga kababayan. Ayan man lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.